Inihain ngayon sa mababang kapuluan ng Kongreso ang impeachment complaint laban po ito kay Pangulong Marcos Jr. na agad namang inendorso na isang party list representative. Ilan po sa ground sa reklamo laban sa Pangulo ang pagdukot at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC at ang kabiguan na i-veto yun pong mga unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions ng General Appropriations Bill para sa mga nakalipas na taon. At ayon naman sa House Committee on Justice na wala pang formal na kopya ang naturang komite kaugnay ito sa inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo ng Bansa. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, ano ang posibilidad na uusad dito dyan sa Kamara? Alex, naku, mukhang hindi pa nga na ipapahatid sa opisina ni House Speaker Bogie D itong inihaing impeachment complaint. Mukhang malamig na nga yung kanilang pagtugon ukol dito. Pero nasa kamay na yan, yung impeachment complaint ng tanggapan ng House Secretary General laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naghain ng impeachment complaint sa Kamara ang isang abogado laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bandang alas 8:45 ng umaga, tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso naman ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Nakapaloob sa reklamo ang umano'y mga kasalanan ni Pangulong Marcos gaya ng pagdukot at pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, pagiging drug addict, kabiguan na i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions ng General Appropriations Bill para sa taong 2023, 2024, gayon din noong 2025 at maging sa 2026. Nakinabang din umano ang Pangulo mula sa budget insertions at kickbacks sa mga flood control projects, gayon din ang pagbuo sa Independent Commission for Infrastructure para protektahan ang mga korap na kaalyado nito. Ang mga ito umano ay pawang impeachable offense at pasok sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Bilang House Deputy Minority Leader at member ng House Committee on Rules dito sa Kongreso, ay iniendorso natin ang isang verified impeachment complaint ng ating kababayan na naayon sa ating saligang batas at rules of impeachment procedures dito sa House of Representatives laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago pa man ang formal filing ng impeachment complaint, nagsabi na ang ilang kongresistang kaalyado ng Pangulo na hindi magpo-prosper ang reklamo at hindi rin nila ito susuportahan. Well, obviously, we are in the majority. We do not believe that any impeachment against President Marcos is going to prosper, and we are obviously not going to support that. Other impeachment complaints against other officials. Nilinaw kasi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na ang mga patakaran ng impeachment ay nagbago dahil sa naging desisyon ng Supreme Court na nagpabago sa mechanics nito. Tinukoy ni Puno ang naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So yung nangyari noon sa impeachment is pumunta sa Kongreso, pinagmitingan ng 130 plus na congressmen, siguro mga 200 later on ang pumirma, tapos dire-diretso na sa Senado yon. Okay, that case went to the Supreme Court, and now the Supreme Court has put in additional conditions on the process of impeachment. Tiniyak naman ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro na handa nilang tanggapin at dinggin ang impeachment complaint laban kay PBBM. Pero wala pa anya silang opisyal na impormasyon ukol sa reklamo. Dapat din anya itong dumaan sa proseso. As far as I can recall, what is provided under the rules
from the Office of SecGen, it has to be referred to the office of the Speaker immediately, and then there is provided a period of 10 days from the office of the Speaker to the plenary. And then, as far as I can recall, also 3 session days for referral to the Justice Committee, where the Justice Committee is expected, of course, to conduct a hearing to see the sufficiency in form and substance of the impeachment complaint. Agad namang nilinaw ni Luistro kung bakit magiging iba ang prosesong dadaanan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa ginawa noon sa impeachment complaint laban kay VP Sara. These are 2 different modes kasi yung kay VP, it was filed by at least 1/3 of the members of the House. And that is the subject matter of the decision of the Supreme Court, which the House of Representatives filed a motion for reconsideration, which is still unresolved. Ito naman, if the information that I got is correct, this is being filed by a private individual, which is being sponsored by one of the House members. Nasa desisyon na daw ni Pangulong Marcos kung dadalo siya o hindi sa impeachment hearing. Naniniwala naman si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Vice Chairman ng Justice Committee, na walang conflict of interest sa panig ni House Majority Leader Sandro Marcos, kahit ang ama niya na si Pangulong Marcos ang respondent sa impeachment complaint. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. Itinuturing naman ni Flores na pakikialam sa trabaho ng Kamara ang ginawa ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat umanong madaliin ng Supreme Court ang paglalabas ng desisyon sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Actually, can I say this? Yeah, for me personally, I think they did na overreach talaga to ng Supreme Court, no? Because these are our rules supposedly. And as a co-equal body, dapat kami yung mag-set ng rules namin. Sila rules nila. Can we tell them to decide on cases within 100 days? We cannot. Di ba? Can we tell them na these are the procedures that you should follow? We cannot because that is their procedures. And we respect them as a co-equal branch of government. Ang problema dito, may overreach talaga for me. I'm not speaking in behalf of the committee or for the entire Congress, but for myself and as a lawyer, parang hindi naman pwedeng pagsabihan kami kung anong dapat procedure namin. Alex, gaya ng sinabi natin, agad na sinabi ni House Speaker Faustino Bogie D. III na wala pa silang nakikitang batayan na magbibigay katwiran sa isinampang complaint laban sa Pangulo. Dagdag pa ni D, malinaw na ginagampanan naman ng Pangulo ang kanyang mandatong ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan alinsunod sa batas. Hindi niya biro ang usapin ng impeachment. Ito ay isang mabigat at masusing proseso. At hindi ito dapat ginagamit na pamumulitika at maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Sa muling pagbubukas ng session ng Kamara sa January 26, nakatutukan niya ang kanilang trabaho sa pagpasa ng mga makabuluhang batas na tunay na mag-aangat sa buhay at sa pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Bukod dyan sa inihain, Alex, na impeachment complaint ni Attorney Andre, ay meron ding pinaplano na hiwalay o sariling impeachment complaint naman na ihahain ang mga militanteng kongresista sa Kamara, Alex. Okay, Eden, dahil batid natin na may karapatan ang isang Pilipino na magsampa ng reklamong impeachment laban sa any impeachable official tulad ng Pangulong Marcos Jr., na itong kauna-unahan sa kanyang administrasyon, sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Pero natanong ba ninyo, nagpakilala ba tong si Attorney Andre De Jesus kung sino ba talaga siya?
para mawala ang pagdududa ng taong bayan kung bakit nga ba siya naghain ng impeachment laban sa ating Pangulo. Alex, sa totoo lang, napakaaga nilang pumunta sa Kamara para ma-file itong impeachment complaint laban sa Pangulo. Kung inyong makikita ay halos karamihan sa mga kagawad ng media ay wala dyan sa filing. Nagtataka nga tayo, hindi man lang naimbitahan yung karamihan. Ang sinasabi na naririnig natin sa Kamara ay itong si Attorney De Jesus na sinasabi ay parang naging abogado ni Senator Bongo. Meron din naman na kadikit siya ng First Lady Liza Marcos. May mga ganyan ng lumulutang na issue dahil nga kinikilala na itong si Attorney De Jesus para malaman kung ano ba yung kanyang motibo sa paghahain nitong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Meron din mga ugong-ugong na ito ay parang impeach me na para mapigilan yung talagang yung tunay na impeachment complaint against the President. Dahil nga naman, na batay sa rules of impeachment, kapag ka ang isang impeachable officials ay nasampahan na ng reklamo at ito ay initiated na, batay sa rules ay hindi na pwede pang magsampa ng panibago kapag ka na-dismiss yung naunang i-final, Alex. Oo, for a year, no? Okay, natanong mo ba yung ilang mga, siguro mga opposition congressman dyan? If I'm not mistaken, may nabasa ako, si Congressman Erice yata, merong comment dito kay Attorney Andre De Jesus. Parang, if I may quote him, parang sinasabi niya, from defender to complainant. Yun na nga, Alex, yung lumulutang sa Kamara kanina na hindi nga matiyak pa kung ang abogado ba na nagsampa ay kapanalig ng administrasyon o kapanalig ng mga kritiko ng Pangulo, Alex. O, sige, antabayan na natin para at least malinawan tayo kung saan ba galing at paano hinugot ni Attorney De Jesus ang kanyang mga reklamo laban sa ating Pangulo. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos, ang bago nating mata dyan po sa Kamara.